Tumawa? Nakakatawa ka kasi eh. Kung ano-anong iniisip mo. Natural. Importante ka para sa akin eh. Ramdam ko naman yun ngayon eh. Ano plano mo? Para mo ayusin to? Kung nahihirapan ka na, pwede mong i-postpone ng court session. Asikasuhin ko pagbalik ko. Hindi ba dapat ang sinasabi mo? Dapat mong malampasan lahat ng paghihirap. Gusto ko makita ang resulta. Ganun lang naiisip kong sasabihin mo. Eh, hindi mo na lang naman kasi ako boss, di ba? Pero kahit namimiss kita kapag nahihirapan at may pinagdadaanan akong problema, kailangan ko pa rin tong gawin ng mag-isa. Hindi pwedeng lagi ako nanghihingi sa'yo ng tulong. Plano kong pumunta dun sa ospital na nagbigay ng diagnosis para maghanap ng clues. Ah, magpasama ka kay Yufe. Hindi ba weird yun? Eh di uuwi ako. Hindi na kailangan. Mag-focus ka na lang sa trabaho mo dyan. Isa pa, pag kumalat ang balita, hindi lang nila sasabihin na napaka-toxic ni Tianheng, kundi hindi ka rin professional. Hindi okay yun. Chungyao, ba't ka pa nag-iisip ng ganyan? Nauna ka mag-check sa akin, di ba? Fine. Pero mangako ka, di mo na mamimiss ang tawag ko. Ire-report mo sa akin ang schedule mo o i-check kita. Masusunod po, boss. Hmm? Opo, makikinig na. O sige na. Hmm. Ang hirap kapag binabantayan. Ha? Attorney Dang, Di ba ang sabi mo hindi na ulit tayo guguluhin ng batang abogada? Ba't sabi ng assistant ko nag-iimbestiga pa rin siya? Di kaya itutuloy pa rin niyang demanda? Mr. Lu, kumalma ka ha. Ito, uminom ka. Attorney Dang, hindi sa wala akong tiwala sa kakayahan mo, pero pinaimbestigahan ko siya. At nalaman kong si Chan ang sumusuporta sa kanya. Ano naman kung ganun? Takot ba ako sa kanya? Ha? At isa pa, nagsimula na rin agad ako maghanda pagkatapos mo kong bigyan ng tip. Ha? Sa ngalan ng Golden Scale Award ko, sure win tong kaso. Okay? Angel, na-post na raw po yung follow-up press release at pictures gamit ang title ng Things in the Legal World. Malakas ang kutupong pagkakaguluhan to. Baka mag-top trending topic tayo. Good. Ipashare mo yan sa mga sikat na account. Gusto ko mamayang gabi trending tayo. Okay po. Teka lang, Attorney Dang. Puro chismis lang ang hawak natin sa ngayon. Kaya mo bang papagsakin ng abogado ng Junhong? Kabaliktaran tong gagawin natin. Sisirain natin ang client ng kalaban para siya mismo umatras sa kaso. Mr. Lu, marunong gumamit ng batas at public opinion ng mahusay na lawyer. Hinanap kita dahil alam ko mababali ko ang batas para sa'yo. Kuha mo yan. Hello, Chang Yao. Hi, Chong Yao. Anong ginagawa niyong dalawa? Kinuha Nagtapo yung ng parcel. basura. Kinuha Nagtapo yung ng parcel. Tama na yan. Hindi naman to ang first date niyo. Hindi ko kailangang itago sa akin. Ayoko talagang itago pero sabi kasi ni Yufei dapat low-key lang daw kami sa office. Low-key, ha? Naghali ka na kayo sa pantry. Anong low-key dun? Nga pala, pwede ko bang hiramin si Yufei sandali? Sige lang. Basta ibalik mo lang siya ng buo. Papupuntahin ko si Yufei sa ospital para kumuha ng testicular exam. Chang Yao, anong ginawa sa'yo ni Yufei? At gusto mo siyang kapunin? Yung kalaban kasi namin sa kaso na may ng ebidensya. Nandaya siya at sinabing wala siyang bayag.
Iniisip ko kung pwede akong samahan ni Yufei sa ospital para magpanggap kaming dalawa na couple. Baka may makuha kaming proof na nagsinungaling sila. Tinakot mo ko, ha? Mahirap yan. Shareholder sa ospital si Liu Jian. Ito, oh. Kaya pala. Bakit hindi ka manghingi ng tulong kay Attorney Chen? Hindi pwedeng laging ganun na lang. Iisip ako ng ibang paraan. Lin Fenghuan ba ang pangalan ng client mo? Oh, paano mo nalaman? Nasa news siya. Top trending topic siya. Bakit gumagamit si Dang Ming ng mga lumang galawang ganito? Hindi ba niya alam na masya-check online ng IP address niya? At inedit pa yung pictures. Nakakadiri yung mga diskarte niya. Gosh, kahit ang address ng pamilya ni Lin Fangwang in-expose nila, napakawalang yan niya. Kailangan ba nilang gawin yung para sa kaso? Minaliit ko yung kaya niyang gawin. Hello, Miss Lin? Attorney Chang, hindi ko na itutuloy ang demanda. Pasensya ka na. Tulungan mo akong i-address ang kaso. Sandali, Miss Lin. Pero bakit? Ito na yata ang karma ko. Alam mo, umpisa pa lang hindi ko na dapat ipinanganak ang anak ko. Hindi na dapat ako humingi sa'yo ng tulong sa kaso. Ito na ang magiging buhay ko ngayon. Sirang-sira na ang buhay ko. Pero Attorney Chang, ikaw bata ka pa. Huwag mo nang aksayahin ang oras mo sa akin. Kumuha ka na lang ng ibang kaso. Miss Lin? Hello, Miss Lin. Pupuntahan mo ba siya? Oo, hindi ako pwedeng sumuko. Delikado yun. Magsama ka na lang ng kilala kong malaki ang katawan. Ayan si Yufei, oh. Tanying, tulungan mo ako mag-ipon ng ebidensya, paki-screenshot. Okay, sige. Yufei, tulungan mo ako mag-draft ng lawyer's letter. Salamat ah. Mag-iingat ka, ha? Dahan-dahan. Bandido na to. Paabot nga yan. Okay. Ipinagtimpla kitang tsaa. Salamat ah. Ingat. Huwag mong sagutin. Ba't ayaw kanyang tigilan? Changsi, huwag ka masyadong mayabang. Huwag ka magmalaki dyan porket may bago na nag-aalaga sa'yo. Alagaan mo munang sarili mong kapatid bago ka magmataas. Ano bang pinagkakaabalahan ni Yaw Yaw ngayon? Hindi ko alam. Ang alam ko may tinanggap siyang legal aid case. Bakit? Hello, Yaw Yaw? Anong ginagawa mo? Bakit ate? Kararating ko lang dito sa bahay ng client ko. Send mo sa akin location mo. Lumabas ka dyan! Ang kapal na babaeng yan, hindi na siya nahiya. Nang blackmail pa sa ibang tao! Oo nga eh! Teka, tama na! Labas! Ako ang abogado ni Lin Fenghuan. Kung di kayo titigil, natawag ako ng pulis. Tinatakot mo ba kami, attorney, ha? Hindi kami natatakot! Ano pang abogado niya? Makapal kayo dalawa! Isa ka pa! Grabe naman siya! Magsama kayong dalawa! Kilala ang babae yan! Pumasok ka! Hindi ka nahiya! Okay ka lang? Pareho! Attorney Chang, bakit kasi pupunta ka pa? Ayoko madamay ka rito. Ano nangyari sa mukha mo? Si Dang Ming ba ang may gawa niyan? Hindi ko alam. Sabi nung nanakit sa akin, ipinaghihiganti lang daw nila si Min. Pero alam kong hindi niya magagawa yun. Kahit putol na ang ugnayan namin. Hindi niya magagawa ang mga bagay na to. Tingin ko si Dang Ming to. Ibinaling niya ang sisi sa ex-husband mo para di siya paghinalaan. May CCTV ka ba rito? Kukunin ko yung footage. Nung iniwan ko si Min, nangupahan na lang ako. Walang CCTV dito. Attorney Chang, maraming ospital ang pamilya ni Liu Jian. Marami siyang koneksyon. Pati ang Attorney Dong na yun maimpluwensya. Nalaman kong magaling siyang abogado.
Tapos magkaibigan pa sila ng judge. Huwag mo na akong kumbinsihin. Iatras na lang natin ang kaso ko. Bahala na ang tadhana. Paano si Han? Miss Lin, ayon sa batas, karapatan mong humingi ng sustento bilang isang ina. Pinoprotektahan ng batas ang mamamayan, hindi yun ginagamit sa panghusga. Kaya hindi ka pwedeng sumuko para kay Han. Huwag ka mag-alala, ay bubukitan ng hotel na may security. Mag-impake ka na. Salamat, Attorney Chang. Lumabas ka dyan! Mamili ka naman ng kliyente mo! Dapat sa'yo! Ay, naku! Yan! Grabe ka! Sinungaling! Tama lang yan! Dapat sa iyan! Ano ba yan? Tama na! Matutumi kayo! Paano niyo yan? Suotin mo itong jacket. Sino kumuha niya? Basta! Tama na yan. Magbalik ka ng damit. Oo. May tissue ka ba? Meron. Bilang abogado, hindi talaga ito maiiwasan. Tinignan lang namin yung problema. Hindi namin alam kung anong nangyari. Sigurado kayo? Dapat naman sa kanya Chief, yun. hindi nyo kami pwedeng Ako akusahan. saan? Walang Dito kayo nag-grocery. Yaw-yaw, Hmm, sigurado ka rito. Kung di mo kaya, pwede kong saluhin ang kaso. kaya ko to. Maraming pwedeng mangyari. Hindi ako susuko. Alam naman natin na masama si Dangmeng. Yun ang nangyari sa inyo ngayon. Wala pa yan sa sukdulan ng kaya niyang gawin. Marami pa siyang gagawin pagkatapos nito. Alam ko yun. Pero isa akong abogado. Tungkulin kong itaguyod ang hustisya at maaaring makapekto sa buhay ni Lin Fanghua ng kasong ito. Gusto ko siyang tulungan sa abot na makakaya ko. Sinapian na siya ni Chen Hong. Yung sinabi mo ngayon, yan din ang sinabi ni Chen Hong nung college kami. Pinoprotektahan ng batas ang karapatan at dignidad ng lahat kahit yung masasama. Dahil pagkakapantay-pantay ang kahalagahan nito. Tara, sinabi ko na sa polis lahat ng nangyari. Isasama ko si Miss Lin sa police station para mag-report. Magpahinga na kayong dalawa. Hahanap ako ng hotel para sa kanya. Kita tayo dun mamaya. Okay, sige. Uminom ka muna. Attorney Chang, dinawit pa kita sa gulo. Huwag mong sabihin yan. Kahit mas experience sa akin si Dangming, naniniwala akong papanig pa rin ang batas sa hustisya. Attorney Chang, pagpalain ka sa buhay. Nga pala, huwag mo na lang pansinin yung usapan sa internet. Pribadong bagay ang kasal ninyong dalawa. Walang ibang pwedeng humusga sa inyo. Magpahinga ka na lang muna rito ngayon. Magtulungan tayo para maipanalo natin ang kaso mo. Iwan na kita, pahinga ka mabuti. Attorney Chang, ipa-refund mo na lang tong hotel. Pwedeng sa ibang lugar na lang ako tumuloy. Ayoko naman sayangan ng effort at pera mo para lang sa akin. May special subsidy para sa legal aid cases ang Junhang. Huwag ka nang ma-stress. Magpahinga ka lang. Okay na? Ang galing na ni Chang Yao ngayon. Tingin ko mas mukha na siyang abogado kaysa kay Chen Hong. Pero di ko alam yung tungkol sa subsidy na nabanggit mo. Sabi ni Atty. Chen, pwede ko raw i-claim yun. Kailan pa naging generous yung pasaway na yun? Baka naman may konsensya na siya. Ate, salamat tumawag ka ng pulis kanina. Hindi ko alam kung kailan ka tumawag ng pulis. Yes, hello. Oo, ako to. Okay, sige. Punta na ako agad dyan. Okay, sige. Nangihingi pa ng detalye ang mga polis. Pupuntahan ko sila. Gamitin niyo yung kotse para di kayo mahirapan. Sige, alis na ako. Ate, maasahan si Atty. Wu. Pwede na kitang ipaubaya sa kanya. Ibig sabihin nun, may susuporta na sa atin sa Junhang sa hinaharap. Magagawa natin lahat. Hindi na, no? Kailangan low-key lang tayo. Kung hindi, yayabang na naman si Uju. Chong Yao, Hmm? yung ebidensya at screenshot si Tanying, pati yung sulat na drinaf ko, check mo na lang.
Salamat. Ay, walang anuman. Nakamali ka na pala. Kumusta? Nasaktan ka ba? Kaya Patingin okay nga. lang ako. Malayo to sa bituka. Yuffie, ba't di mo ako ginising pagdating niya? Ilang araw ka na nag-OT, ngayon ka lang nakatulog. Ayokong gisingin ka. Magpahinga ka. Natakot ako nung sinabi ni Atty. Wu yung nangyari. Nakakaloka sila. Pakitabi mo muna ito. Galing to sa last case tungkol sa trust dispute. Galing to mismo sa kalabang partido. Eh kung si Atty. Chen yung tinapunan ng pintura kanina, ano kayang gagawin niya? Ito nga pala yung summary ng kaso. Ayon sa announcement, si Mr. Chen Wong, person in charge sa Wating Technology Corporation. Bago mag-December 31 last year, 72.6% ang shares ni Mr. Chen sa kumpanya. 34.76% ang direct holding niya sa company Attorney shares. Liang, tingin ko malinaw na ang tungkol dyan. Huwag ka na magsayang ng oras. Ugali ko kasing... Okay. Base sa information ng client, nag-design ako ng 3 insurance at trust models para tulungan siyang maabot ng mas magandang tax returns, strong asset protection, better tax and wealth planning, at protection of privacy, gamit ang pinasimpleng asset declaration process. Okay, naintindihan ko na lahat. Yun na muna sa ngayon. Okay. Ay, di ko inaasahang tapos na tayo ng 3 p.m. Akala ko kasi nung unang meeting natin, aabutin talaga hanggang gabi. Attorney Liang, talagang efficient ka nga. Siguro coincidence lang na ang work habits at logical thinking ko pareho ng kay Attorney Chen. Dahil doon, mas mabilis ang naging progress natin sa kaso. Masayang-masaya ako na magkaroon ako ng pagkakataong matuto kay Attorney Chen. Masyado kang humble. Barwe, Ba? gamitin mo ang pagkakataong ito na matuto kay Attorney Liang. Okay. Pwede ba kita i-add sa WeChat? Sige. I-add ko na siya. Ito. Ita. Gusto ko matuto sa'yo. I-scan mo ang code ko. Ay, QR payment pala to. Teka, hanapin ko lang. Yun, ito na yung tamang QR code. Okay. Pwede ba tayo mag-dinner mamaya? Dinner mamaya? Oo, pwede. Bow raw ha? Yung bow sa Justice Bow. Sorry, may emergency ako. Kayo na lang ang mag-dinner. Ha? Okay lang bang ako lang? Online ka ba, Yuve? Online ka ba, Tanying? Itong nararanasan ko ngayon, katulad din ng maranasan ni Shen Hong noon. Hindi pa siya natatalo. Dapat ako rin. Nandito ka pala. Milk tea, gusto mo? Hindi, ayoko. Uy, Chungyaw, nandito ka. Kanina ka pa namin hinahanap. Total, wala ang boss natin ngayon. At walang urgent na kaso. Tara, murder mystery game. Hindi ka ba napapagod magkabisado? Kung tennis kaya, baka naman papawisan ka. Okay lang, alam ko namang nag-aalala kayong lahat. Pero kailangan ko itong harapin ng mag-isa. Okay ka lang? Sige na, gusto ko rin mapag-isa. Di, iwan ko tong milk tea, ha? Inumin mo yan, okay? Huwag ka mag-overthink dyan. Okay? Ayan, tara na.
O bakit? Kailangan mo ng tulong? Sinabi mo ba kay Tanying na tulungan ako? Oo. Pero di siya nag-reply sa akin. Boss, ano pong kailangan nyo? Ngayon nag-reply. Bakit kailangan mong gawin yun? Takot akong magalit kapag tumawag ako. Nag-alala ako sa'yo. Alam ko naman yun. Pero okay lang ako. Huwag ka mag-alala. Chungyao, si Dangming ang opposition lawyer sa kasong to. Alam ko na galit ka sa kanya at gusto mo siyang talunin. Pero kung... Sorry. Hindi ko mapigilan ang sarili ko. Mananalo ako. Huwag mo akong alalahanin. Chungyao, huwag mong harapin si Dangming bilang isang ordinaryong lawyer. Kulang ang confidence para matalo mo siya. Huwag kang maniniwala sa mga kasabihang ang abogadong may konsensya at hustisya. Matatalo ang magaling na abogado dahil sa pagsisikap. Pero bakit parang ang naririnig ko ngayon ay ang kasabihang mananalo lang ako kung ako ang girlfriend ni Xianhang? Feeling ko para tuloy akong babae ng boss. Chungyao, seryoso ako. Ano bang iniisip mo buong araw, ha? Iniisip kita. O siya, magtatrabaho na ako, bababa ko na. Bye. Ha? Barwe, i-book mo ako ng maagang flight. Uwi na ako. Tulungan mo ko hanapin yung file. Pasensya na